Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus heals two men with demons, taken from Matthew 8, verses 28 to 34. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus came to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road. They cried out, "What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the appointed time?" Some distance away, a herd of many swine was feeding. The demons pleaded with him, "If you drive us out, send us into the herd of swine." And he said to them, "Go then." They came out and entered the swine, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea, where they drowned. The swineherds ran away, and when they came to the town, they reported everything, including what had happened to the demoniacs. Thereupon the whole town came out to meet Jesus, and when they saw him, they begged him to leave their district. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung sabi, go then. Go then. Yan. Alam mo, talagang natutuwa ako, no? Ito binabasa ko lang, parang story lang. Pero alam mo, tignan mo dito, pag tinignan mo, hindi ba yung mga tao, hindi nila nare-recognize na si Jesus is yung savior, di ba? Meron siyang appointed time kung kailan yung mamamatay siya, yung gano'n, di ba? Alam ng demonyo eh. Dito, di ba, sinabi na dumating ka ba dito to torment us, di ba? Parang alam nila na siya si Jesus. Pagkatapos, nakiusap pa sila na doon mo na lang kami dalhin, di ba? Parang gano'n, ano? So, pumayag pa rin si Jesus. Doon sila pinadala. Hindi ko lang alam kung bakit yun yung napili nila, ano. Pero parang ang nakuha ko dito, sabi niya, go then. Parang, sige, kung yan yung request mo, pinagbigyan pa rin ni Lord. Tingnan ko naman, demonyo na yun ha, pinagbigyan pa rin niya. Pero dito naman sa ending naman, dito sa ending, hindi ko lang din alam. Siguro tatanong ko to kay Father, ano? Kasi, since nung pinadala ni Jesus dun sa mga sheep, eh hanap buhay yun ng mga sheep, no, shepherds doon. So, namatay sila lahat yung mga tupa, o yung Baboy mga yan. baboy ba yung ano, Mm. yung mga ano, alaga, no, namatay sila lahat. Tuloy, nakita nung mga ano na, naku, may power talaga to, sabi nga gano'n. So, yun yung positive. Pero yung negative ako kasi, pinaalis siya ng mga tao doon. Kasi, parang,
mauubos yung ano namin, yung aming ano dito, di ba? Mm. So, ibig sabihin, no, tingin ko, pinapakita talaga na yung power ni God over the demons. Yeah. Amen. Okay. So, yung pinili mo, God din. Mm. Ang sabi mo, kahit sa demonyo pa, nakipag-negotiate din si Jesus, ano? In control naman talaga siya. Sabi mo, nasira yung livelihood ng mga tao doon sa pinabayaan ni Jesus. Pinapakita lang naman dito yung power ng Yeah. ating Panginoon. Correct. Okay. Ako naman, ang pinili ko, yung they beg him to leave. Si Jesus may authority doon sa mga demonyo na nandun na nag-possess doon sa tao. Pero nakipag-negotiate nga sa kanya, pwede ba doon mo na lang kami dalhin? Pwede ba kami pumasok doon? That means alam din ng demonyo yung power ng ating Panginoon. Pero hinayaan ng ating Panginoon yun. Kasi para kay Jesus, yung mga kabuhayan na yun, kaya niyang paltan. Pero gusto niya ipakita, alin ang mas importante? Etong mapaalis itong mga demonyo na ito or yung inyong property ay yan ang isave ko. So, dalawa ang pinagpilian ng ating Panginoon. Pero lahat naman yung kaya naman dapat ibalik ng ating Panginoon by His own power. Kaya lang, ang nakakalungkot ay yung mga tao, parang sinasabi nila, huwag ka na rito kasi sinisira mo yung aming, parang kung ano yung mahalaga sa kanila. That means yung mga tao, ang mas mahalaga na nakikita nila ay yung mga kabuhayan nila, yung mga yaman dito sa mundo. Ang pinakita rito ng Panginoon, hindi lang yung kapangyarihan niya na itaboy, but pinakita ng ating Panginoon, tingnan natin kung ano ang mas mahalaga sa inyo. Di ba? Ako o yung Kabuhayan. yaman dito sa mundo. Amen. Okay, so, okay? Sige. Sige. So, yung they beg him to leave. Beg him to leave. Ibig sabihin, palis ka na dito, panggulo ka lang dito, parang gano'n mo. Yun nakakalungkot. Yung sabi mo nga, kasi hindi nila na fully understand yung gusto ni God ipakita sa kanila. Kasi kung nakita nila yun, imbis na paalisin siya, no, dito ka na lang, tulungan mo kami. Parang gano'n, di ba? So, talagang itong pinakita dito is yung lesson. Pinapakita ni Lord yung ano ang nagiging reaction ng mga tao. Yung ngayon, no, yung mga tao talaga ngayon. Ganyan tayo ang reaction natin. So, ito yung maganda yung sinabi mo din na mas pinili ng mga tao yung yaman, no? Kesa yung hindi nila nakita yung behind na yung power ni God na parang sinasabi na He will be your Savior forever. Parang ganon. Amen. So ito lang yung message, no? Yung message naman sa atin. Di ba kanina parang ang galingan. Biglang pumasok sa isip ko, parang yung tinanong ko, nasagot. Ang bilis, ano? Kasi sabi ko, bakit ganon? Sabi mo, sa pari mo itatanungin. At dito sa Holy Spirit ka na nagtanong. Hindi na nakaabot. Sabi siguro ng Holy Spirit, tanungin mo lang sa akin. Antay mo pa yung linggo eh. And anyway, kasi alam mo, nakatulong din yung inspiration eh. Kasi yung Holy Spirit yung nagsasabi sa iyo, di ba? So yung tanong kong gano'n na parang sinasabi dito na yung tayo, meron si God na ito yung will ni Lord eh. Will natin yung nakikita natin lagi. Di ba meron sa buhay natin? O ako na lang. Lagi ko itong ini-example kasi ako ito eh. Gusto ba ni Lord na hindi ako makalakad? Di ba? Di ba? Pwede naman niyang gawan ako ng miracle na makalakad ako kasi inoperahan ako. Tapos biglang nag-miracle, makakalakad na ako. Hindi eh. Napilay pa ako ulit. Lumala pa ako ulit.
So, nung time na yon, pwede kong sabihin na, Lord, lubayan mo na nga ako kasi lalo akong napipilay. Hindi ba? Pero, ang nakita ko, and praise be to God, no, yung time na nangyari sa akin yung mas malala, na kay God na ako noon. No, parang na-realize ko na ginagawa niyo yun kasi ang alam ni Lord, na sinabi ko na kasi, Lord, I surrender everything to you. I want to follow you. Now, when I said I want to follow you, si Lord, meron siyang journey na plano para sa akin. Yun pala yung plano niya sa akin. Na makakayanan ko yung pagkapilay ko at ito ang gagamitin ko sa pag-evangelize sa mga tao. At pakita ko sa kanila na kahit ganito ako, pati yung karir ko, no, hindi rin naging maganda, eh, masaya ako. Parang itong mga shepherd, yung mga nag-aalaga ng tupa at saka ng mga baboy, eh kung ang nakita nila, nagfa-follow na sila kay God, kahit mawala pa yung mga baboy, hindi sasama yung loob nila. No? Ang makikita mo doon, yung power ni God, na piling mo lahat yun namatay. Outright, wala namang mga sakit. Like ako, di ba? Paano ko matatanggap yung pagiging ganito ko? On top of it, pati yung career ko, pagkasunod, siguro nagpakamatay na ako kung wala ako kay God, di ba? Kasi parang useless na ako, wala na akong magagawa sa mundong ito. Pero hindi. That is the power of God. Kaya nga, ang message talaga sa atin dito, when we really strive to know God's message in our lives, gagaang po talaga ang kalooban nyo at magiging masaya kayo in spite of the problem that you have right now. Hindi po yan, pwedeng hindi yan mawala. Pwedeng mawala, pero kahit hindi mawala, eh ako nga lumala pa, eh bakit okay lang ako? It doesn't matter. As long as I know that God is with me. Yeah. So, yun po yung nakakatulong. Sa pag yan po na-discover natin, yan po yung paulit-ulit namin gustong sabihin sa inyo. Kaya kami araw-araw gagawa ng ganito para ma-realize nyo na God is present. Hingin lang natin siya. Let Him come into our hearts. Diba sabi, He is knocking at our hearts. Hanggang hindi po natin binubuksan yan, hindi po siya makakapasok. Eh, kailan mo gustong sumaya? Pag namatay ka na. Eh, ngayon pwede naman mangyari yun. Yung sinasabing heaven on earth. Yeah. Amen. Thank you, Lord. Okay, thank you. Yan, dagdag ko lang. Ang parang gospel, ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoon is that minsan, pag sinosolve ko ang inyong problema, merong ibang negative effect. Di ba? Yan, pareho niyan. Sinolve ko yung problema na ipalayasin yung mga demonyo, sabi ni Jesus. Merong effect sa inyo. Yan, kapareho niyan, yung kabuhayan ninyo. Yun. Parang ngayon, siguro ang message sa atin, sometimes if I solve your problem at nagkaroon ng negative effect or impact sa inyong buhay, you have to trust that God is doing what is best for you. Yan. So, pareho nun, atin na lang. Minsan nakaka-encounter tayo yung ayaw pang i-release, yung talagang may sakit, no? Gusto nila buhay pa rin. Yun ang hinihingi nila. Pero minsan, ang ginawa ni God to give you the final solution, kinuha na niya. Di ba? So, tayo minsan nagtatampo pa, no? Bakit mo namang kinuha? Ang dami na namin nagdadasal, no? Inire-request namin ganyan, pero kinuha mo. But God knows what is best for you. Minsan, kung titingnan lang ninyo, ano ang naging result nung pagkuha dun sa inyong mahal sa buhay? Nagkasundo-sundo. Di ba? O kaya yung pagkuha dun sa inyong mahal sa buhay,
nagkaroon ulit ng connection ang magkakapatid, ang magkakamag-anak, na reconnect sila. And then nakita ninyo yung mga tao how much they love yung inyong kinuhang mahal sa buhay. And iniisip na ninyo ngayon, bakit siya mahal ng mga tao? Because of the good deeds, yung tao na ginawa doon sa mga mahal niya rin sa buhay, mga kasamahan niya. So, ang lesson sa atin, whatever God gave us as a solution, pwedeng merong negative impact, especially dun sa mga yaman natin sa buhay. Ito yung tinatawag ng mga attachments natin. So this is where we can realize that those attachments are garbage. Hindi yun ang talagang mahalaga sa ating buhay. Yeah. Amen. Yeah. Okay. So again, see you tomorrow. Yes, it's coffee time with God. Amen.